May nagtuturo, 7 raw ang langit. May nagtuturo, 1 lang ang langit. May nagtuturo, wala raw langit. Naniniwala ba kayo may nagtuturo, walang langit? Kilala niyo kung sino? Sino? Oo, si Papa John Paul II, sinabi niya sa isang pahayag niya sa Vatican, sa oras na ito mga kaibigan ay gusto ko pong magbahagi sa inyo ng video ng ating kapatid na Eli na kung saan po ay ang topic niya ay tungkol po sa mga langit. Dahil ang Biblia po mga kaibigan ay mayroon pong tinuturo na 3 langit. Ano nga ba itong mga 3 langit na sinasabi ng Biblia mga kaibigan? Yan po ang gusto ko pong pag-usapan po natin o pakinggan natin sa oras na ito. Pero bago po yan mga kaibigan, makinig muna po tayo kay Kibuloy kung ano po ang ano po sa kanya ang mga langit. Kung ano po yung sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga langit. Ito po mga kaibigan. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Ang doorknob ko doon, diamond. So ayan po mga kaibigan, ayon po kay Kibuloy, palagi po pala siya sa langit. Kaya siguro hindi po siya nahuhuli ng batas mga kaibigan dahil lagi siya sa langit siguro, no? Pero anong langit ang kanyang pinupuntahan mga kaibigan? Yan po ang tanong. Ano po ang langit? Para sa kanya, ano po ba ang langit? Para sa kanya mga kaibigan. At saan ba ito, bagong langit na tinutukoy sa Biblia ayon sa kanya? Eto mga kapatid, pakinggan natin ang isa pa niyang video. Galing po kay Mark of Romblon. Saan po ba ang bagong langit at bagong lupa na sinasabi sa 2 Peter 13, Pastor? Yung bagong langit, yon ang aking katuruan ngayon. Mana ng Revelation. Yung tinuruan kitang magsisi. Tapos, iwaksi mo ang serpent seed. Tuparin mo ng kalooban ng Ama. Dumaan ka sa iyong kitbog at tamayong para maging spiritually matured ka hanggang sa your heart is maging katulad kita. Langit na totoo ang puntahan mo. Nasa langit ka na, in fact. Dito, pinadala niya ang kaharian sa langit, sa lupa. Pagkasama na kita. Ang bagong lupa, ako yun. Siya daw. Dala ko ang bagong langit, yung katuruan ko. Ang bagong lupa, ako yun. Sa pangunguna ko. Itong lahat ng mga sumunod sa akin, yan ang bagong lupa. Sa harap ng Diyos, ang lupa, hindi yung tinatapakan mo. Ang lupa, yung tinatamnan ng kanyang salita. Totoong salita ang tinanim sa atin. Pag tinaniman ka ng holy tree, hindi ka totoong lupa. Lupa ka ni Satanas. Pag Holy One ang nakatira sa iyo, repentance ang nakatira sa iyo, yun ang tunay na lupa ng Diyos. Doon nakatira ang Diyos. Yan ang bagong lupa na namumunga ng ayon sa kanyang kagustuhan. Ang bagong langit naman, kung nasa saan siya, naroroon ang bagong langit. Amen. Kung saan ang kanyang katwiran. Ako rin yun. So nandito na yung bagong langit at bagong lupa na sinasabi ng pangalawang Pedro 3:13. Sumama ka na para maging bago ka na rin. So ayan po mga kaibigan, para po kay Kibuloy, ang bagong langit po ay siya po ang bagong langit. Kaya pala lagi siyang pumupunta ron mga kaibigan. Ano? Pero sa oras na ito, gusto ko pong pag-aralan natin ano po ba itong langit na sinasabi sa Biblia. Napakinggan natin kung ano po para kay Kibuloy. Pero sa oras na ito mga kaibigan ay alamin din naman natin, pag-aralan din natin, pakinggan natin kung ano po ang langit o ano po yung mga langit na tinutukoy ng Biblia ayon po sa Biblia sa pamamagitan po ng pagtuturo ng ating kapatid na Eli. Ito po ang video mga kaibigan.
ating paksa ganito. Kung bakit may ikatlong langit. Alam nyo, maraming katuruan tungkol sa langit. May nagtuturo, 7 raw ang langit. May nagtuturo, 1 lang ang langit. May nagtuturo, wala raw langit. Naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo? May nagtuturo, walang langit? Kilala niyo kung sino? Sino? Oo, si Papa John Paul II. Sinabi niya sa isang pahayag niya sa Vatican ang ganito. Babasahin natin ang pahayagang today. Issue noong August 6, 1999, Friday, issue ng Today. Vatican City. Vatican City, forget the flames and the devils with pitchforks. A week after telling the Roman Catholic faithful, heaven was not up in the clouds. Pope John Paul II said on Wednesday, hell was not a physical place either. Kita nyo? Nung sabihin niya, isang linggo pa lang ang nakakaraan, sinabi ni Papa John Paul II. Makinig kayo, kayong mga taga-punto por punto. Itong video ito, ayon sa balita na sinabi ng kapatid na Eli, wala daw langit ayon kay Pope John Paul II. Bakit kayo nangangaral ng Biblia o bakit kayo nangangaral na ang tao, para ang tao ay mapunta sa langit? Ayon sa isang papa pala, mga kaibigan, ay wala daw langit. Si Papa John Paul II sa mga Roman Catholic faithful na heaven was not up in the clouds. Wala raw langit dun sa itaas ng mga ulap. Wala raw. Ngayon, sinabi naman niya nung Miyerkules daw na ganun din naman ang impyerno. Hindi rin naman daw lugar yung impyerno. Hell was not a physical place either. Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life. Kita nyo? Yung daw impyerno, hindi naman daw lugar yun ng parusahan. Yung daw impyerno, yun daw ay kondisyon ng pamumuhay dahil sa yun ang ginusto mo, kaya impyerno ka na dito pa lang sa mundo. Samantalang yung mga dating papa, naniniwalang may langit at may impyerno. Kaya nga para mapunta ka sa langit, kailangan magdasal ka ng 10 Aba Ginoong Maria, 10 Ama Namin, 10 Glory Be. Ganun ba yun? Ganun ba sabi ng Biblia? Hindi naman ganun eh. Mga taga-punto por punto, ano bang masasabi nyo rito, Naniniwala ba kayong may langit o wala? Kasi si Pope John Paul II, hindi pala naniniwala, pati impyerno. Ba't pa kayo nananalangin at nangangaral dyan sa punto por punto? Mga Katoliko, magising na kayo. Sa Biblia, may 3 langit. Kita nyo? 3 langit. Bakit kailangan may 3 langit? May unang langit, may ikalawang langit, saka may 3 langit. Bakit kailangan? Yun ang ating paksa. Napakahalagang malaman natin ano ba ang langit? Langit lang tayo ng langit. Ano ba langit? Pag sinabi ba langit, mabuti? Sagot, mga kapatid. Pag sinabi ba langit, mabuti? Kasi, kung di natin maalalaman talaga yung kahulugan ng langit, ano ba yun? Langit tayo ng langit eh.
Kaya ngayon, tuturuan ko kayo ng tamang paggamit ng salitang langit. Heaven. Langit. Pagka nagmamahal ka, ang aking nilalangit. Ayan ang sabi ng mga Tagalog, no? Nilalangit. Ibig sabihin niya yung kanyang minamahal, sinisinta, tinitingala niya, nilalangit niya. Ha? Alam nyo, napapasil siguro kayo, no? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Kasi nga, ang pag-aaralan natin, yung ikatlong langit. Ano ba yun? How will it affect our lives? How important is it knowing the third heavens with regards to our salvation? Why do we have to be informed about what is the third heaven? Is there really a third heaven? Oh, is it true, according to other belief, that there are 7 heavens and there are 7 archangels? Is that true? The Bible speaks of 3 heavens. What is the third? What is the condition of the third heaven? What is the first and the second heaven? Ang langit pala, mga kapatid, ang langit, marami ka palang dapat maunawaan sa langit. There are so many things that you must understand upon hearing the word heaven. Heaven. Langit. Ha? Napakaraming bagay na dapat nating maintindihan pag sinasabi yung salitang langit. Pero ano yun? Ano yung mahalagang maintindihan natin sa langit? Ayon sa ating paksa, meron pong ikatlong langit. Bakit may ikatlong langit? Ano ang dahilan sa Biblia at may ikatlong langit? Ba't kailangan may ikatlo? Meron namang una, meron pang ipangalawa. Bakit pa may kailangan pang pangatlong langit? At ano ba yung unang langit? At ano ba yung ikalawang langit? Mga kapatid, medyo malayo-layo yung ating lalakbayin ngayon. Makinig kayo mabuti, umunawa kayo, at pakikita ko sa inyo, sa lupa, walang langit. Sa lupa, walang impyerno. Tandaan nyo. Kasi dadating ang panahon, bago parusahan ang masasama, mawawala ang lupa. Ay, paano mangyayari na? Nandito na langit, nandito pa rin na impyerno. Bago magparusa ang Diyos, mawawala muna lupa. Gusto nyo, basahin natin? Pakinggan nyo sa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 11. Basa. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. Nakakita si San Juan ng isang malaking luklukang maputi. Tuloy. At ang nakalukluk doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Yun. Nakita ko ang isang a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Nakita ko ang isang luklukang maputi at sa harap ng nakalukluk doon, sa harap niya, ang langit at ang lupa ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Dinawala yung langit at lupa. Ano sumunod na pangyayari? Tuloy. At nakita ko ang mga patay. Nawala na yung langit at lupa niya, na. Nakita niya ngayon yung mga patay. Ano sabi?
malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Nakita nyo? Nawala na yung langit at saka yung lupa nung makita niya yung mga patay nakatayo naman doon sa harapan ng luklukan. Standing before the great white throne, the dead, small and great. And the books were open, and another book was opened, which was the book of life. And the dead were judged according to the things written in the book, according to their works, ayon sa kanilang mga gawa. Sa makatwid, yung palang paghatol sa mga patay, magaganap pagkatapos na mawala yung langit at lupa. Saan mo dadalhin ngayon itong mga patay na ito? Kung ang langit ay nasa lupa at ang impyerno ay nasa lupa na rin, nawala na yung lupa. Nawala pa rin yung langit. Saan mo dadalhin mga patay? May langit ba? Meron. Ilan ang langit? 3. Bakit kailangan 3 langit? Kasi binasa ko ang buong Biblia. There are 3 heavens. Patunayan natin, babasa tayo sa 12:2 ng 2 Korinto, mga kapatid. Basa. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Ayun. Mayroon sinasabi ang tapat na apostol. That is the Apostle Paul. Sa ibang mga apostol, iba siya. Wala siyang kaparehong sa ibang apostol. Nakaranas siyang madalas ng extraordinary things in life. Unang-una, yung pagkakatawag sa kanya ni Kristo, iba. Hindi kagaya ng ibang mga apostol na nung tawagin nandito pa si Kristo sa lupa. Si Pablo, nung tawagin, nakaakyat na si Kristo sa langit. Pero habang nag-uumapaw yung kanyang pagnanais na ipapatay ang mga Kristiyano, punta siya sa daang sa Damasco, yung tinatawag na daang Matwid. Meron siyang nakitang liwanag na bumulag sa kanyang paningin sa loob ng 3 araw. Ayan. Doon sa liwanag na yun, nagsalita sa kanya ang Panginoong Jesus. Pablo, o Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sino ka baga, Panginoon, na aking pinag-uusig? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Subalit magtindig ka, pumunta ka sa Jerusalem, sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Tapos, inutusan ng Panginoon si Ananias, puntahan mo si Saulo. Siya'y isang sisidlang hirang sa akin. Ipahahayag ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang nararapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan, upang madala niya ang aking pangalan sa mga hari, sa mga anak ni Israel at sa mga hintil. Kaya, doon nag-umpisa ang ministeryo ni San Pablo. Nakaranas siya ng isang pangyayaring makakita ka ng ilaw, ano? Si San Pablo nakakita ng ilaw, ng liwanag, nakarinig siya ng tinig, nakikipag-usap sa kanya. May saksi siya. May saksi siya. Although yung mga kasama niya, hindi naririnig kung ano yung sinasabi ng tinig, narinig nila yung tinig, nakita rin nila yung ilaw, yung liwanag. May saksi, hindi nag-iisa si Pablo nung mangyari yon. Kaya si Pablo, meron siyang mga experience na kakaiba sa ibang apostol. Ang isa dyan, nung siya ay, sabihin niya, nakakakilala ako ng lalaki kay Kristo.
Meron ng 14 na taon. Sa katawan, ewan ko. Sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam. Kung hindi mo iintindihin yung sinabi ni Pablo, hindi mo talaga maiintindihan. Biro mo, kilala niya raw yung lalaki, tapos sa loob ng katawan, ewan ko. Sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam sa kanya. Akala ko ba kilala mo? Ba't ewan mo? Yan. Ganito yon. Actually, siya yun eh. Siya yun. Kaya niya sinabing, ewan ko, hindi niya alam sa loob at labas ng katawan. Hindi niya alam kung ano siya noon eh. Nag-iigting ang kanyang pag-uusig sa iglesia. Gusto niyang maipapatay mga Kristiyano. Doon dumating yung pagkakataon, nakakita siya ng ilaw, nakarinig siya ng tinig ng Panginoong Hesus. Hindi niya alam kung ano siya eh. Dahil alam niya, Hudyo siya eh. Yung pala, chosen vessel siya. Sisidlang hirang. Diyos ang nakakaalam nung oras na yon kung ba't siya tinawag. No? Siya sa kanyang sarili, di niya kilala eh. Ang katunayan, kung itutuloy natin, tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri. Tungkol sa taong yun, magmamapuri ako. I will glory about that person. But, ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako magmamapuri. Maliban na sa aking mga kahinaan. Ayun. Sa sarili niya, hindi siya nagmamapuri. Pero tungkol sa lalaking yun, ako'y magmamapuri. Pwede niyang ipagkapuri yung lalaki. Biro mo, agawin ka na kung paano ang lalaking yun ay inagaw hanggang sa 3 langit. Sino ba naman kaya makakarating sa 3 langit? Biro mo, buhay na buhay kay makarating ka sa 3 langit. Buhay na buhay siya, no? Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Tungkol dun sa lalaking yun, na inagaw hanggang sa 3 langit, magmamapuri ako. Ba, talaga naman, ikaw man ang makarating sa 3 langit. Obo, ang sabi ng Biblia, tungkol sa kanya, magyayabang ako, magmamapuri ako, sabi ni Pablo. Talaga naman, bino mo makarating ka naman sa langit. Sa 3 pa. Alam niyo ba kung ano yung 3 langit, mga kapatid? Kung ano nandun? Nakarinig siya ron. Basahin nga natin, kapatid na Willie. Kung paano, 12:4, na kung paano siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kita nyo? Nakarinig siya doon ng mga salitang hindi masayod, na hindi nararapat salitain ng tao. Tamo? Kaya withheld yun eh. Hindi sinabi ni San Pablo kung ano yung narinig niya na yun. Ngayon yung iba nagsabi, hindi raw si Pablo yan. Si Pablo nga yan. Bakit? Sino magkukwento kung hindi siya yan? Narinig niya yung salitang hindi dapat salitain ng tao. Pwede niyo ba ikwento yan sa iba? Wala naman pwede mag-relay niyang istorya na yan kundi siya rin. Siya nga yun eh. Kaya natin patunayang siya yun. Kaya lang, hindi ito ang oras. We have now a witness, a scriptural witness, that there really is a third heaven. Therefore, we don't have any reason to doubt that there really is a third heaven. Mayroong 3 langit. Amen? Amen. Okay na? Okay na sa inyo? Naniniwala na kayo may 3 langit? Bakit ako naniniwala? Nabasa ko eh. Hindi ko naman basta sinabi, may 3 langit dahil kinuwento sa akin ng barbero sa kanto. Hindi naman ganun eh. Dahil yung nabasa ko, sa lahat ng Biblia, nakasulat may 3 langit.
O ngayon, ang tanong natin, ilan ang langit? 3. May nabasa ba tayong 3? Wala. Ang nabasa natin, 3. Pero kung marunong ka magbilang, kaya nagka-3, may una at saka 2. Di ba ganun yun, mga kapatid? Basahin natin. 13:18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Galing ano? Dito sa Biblia, sabi, dito'y may karunungan. Ang may unawa, he who hath understanding, count the number of the beast, and it is the number of a man. The number of the beast is 666, or 666. Therefore, in the Bible, you have to consider the wisdom of mathematics. In here is wisdom, according to John. He who hath understanding, count the number of the beast. Ang may unawa, bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. E di sa Biblia pala, di naman bawal magbilang. Nung sabihin ni Pablo that there is a third heaven, and he knows that man which was caught up to the third heavens, it implies, if you are going to count, that's why it is called the third, if you are going to count from the first to the second, and to the third, it implies, it means, there is a first and a second heaven. May una, may ikalawa, kaya may 3 langit. Tama ba yun, mga kapatid? Tama ba yun? Na kaya may 3 langit dahil may una at saka ikalawa? Pupunta ba tayo sa 3 langit, mga kapatid? Hindi muna. Huwag muna tayong pupunta sa 3 langit. Maniwala na agad tayo may 3 langit. Pero huwag muna tayong pupunta ron. Tingnan muna natin yung una at saka yung ikalawang langit. Tama ba yun, mga kapatid, no? Oo, lalo na mga estudyante sa college, no? Ang pag-aaral systematic, no? At tinuro ba sa inyo ng teacher niyo yun? A group of apples, a group of banana, a group of 10 little Indians. No? Grupo-grupo yan eh. Tama? Sa eskwela, tinuturo yung systematic acquisition of knowledge. And for a teacher to be systematic in his teachings or instruction, dapat nag-uumpisa ka dun sa fundamental, tapos saka pataas ng pataas, pataas ng pataas. Hindi mo kasi maiintindihan agad yung mataas. Hindi mo muna maiintindihan yung mababa. Ganon. Ngayon, ano ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang ibig kong sabihin ganito. Kung may nabasa tayong 3 langit, ibig lang sabihin nun, may unang langit, saka may ikalawang langit. O ngayon, mag-aral na tayo. Payag kayo. O dito, kung matutunan nyo ito, this will be a knowledge forever. Dadalhin nyo to hanggang kamatayan. Hanggang dun sa kabilang buhay, madadalan nyo ito. Gusto nyo, babasahin ko sa Biblia? Nasa Job 12:2. Walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan. Nag-aalinlangan pa ba kayo na kayo ang bayan, mga kapatid? Meron ako ipapapansin sa inyo, mga kapatid, sa Biblia. Meron na kayong Biblia. Buksan nyo sa uno-uno ng aklat ng Henesis. Yung unang-unang aklat, sa umpisa, ano ang sabi ng Biblia, kapatid? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayun. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dalaga yung nagbase. Halata akong dalagang dalaga. Pagbasahin natin
pagbasahin natin ang may asawa at mahahalatang may asawa na. Pakinggan nyo ha. Nung umpisa, sa uno-uno, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Uno-uno yun. Pupunta tayo sa 1:7, kapatid. Yan. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Aba! Tanyo yan ha? Noong una, sa umpisa, nang pasimula, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Tapos, nung ikalawang araw, gumawa ang Diyos ng kalawakan. Kalawakan sa ibabaw ng lupa. At inihiwalay niya ang tubig na nasa ibabaw ng kalawakan sa tubig na nasa ilalim ng kalawakan. At nagkagayon. At tinawag niya ang kalawakan na langit. Nakita nyo? Tama ba sabi ko, kapatid? Tinawag niya yung kalawakan na Langit. Po. Ano? Langit. Tinawag niya yung kalawakan na langit. Yung kalawakan na yan, may tubig sa ibabaw, may tubig pa sa ilalim. Tama? Langit pala yan. Yung kalawakan langit. May tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Ngayon, sinabi ng Diyos, mapisan ang lahat ng tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa isang dako at lumitaw ang tuyong lupa. At tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa. At ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang dagat. At nagkagayon. Di ba ganun yung kapatid, ano? Meron palang langit nasa ibabaw ng dagat. Yung kapisanan ng tubig, nasa ilalim, dahil yung kalawakang ginawa niya, may tubig sa itaas, may tubig sa ilalim. Yung tubig sa ilalim, sabi niya, mapisan ang lahat ng tubig at lumitaw ang tuyong lupa. Yung tuyong lupa, tinawag niyang lupa. Yun naman kapisanan ng tubig, tinawag niyang dagat at nagkagayon. Ibig sabihin, yung kalawakan o langit na ginawa niya nung ikalawang araw, yun ay kalawakan o langit na nasa ibabaw ng dagat at ng tuyong lupa. Agreed? Nakuha nyo? Pero huwag niyong kakalimutan, may langit na nung unang araw pa lang. Tama? Sa umpisa ng Henesis, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tapos pagdating na ikalawang araw, gumawa siya ng kalawakan. Yung kalawakan, tinawag niyang langit. May tubig sa ibabaw at sa ilalim. Yung tubig sa ilalim, tinawag niyang dagat. Aba, ito pala yung kalawakan na nasa ibabaw ng dagat sa kanan tuyong lupa. Yan yung langit. Kaya, mula sa lupa, mga kapatid, mula sa ibabaw ng lupa, pataas, langit yan eh. Naintindihan niyo, mga kapatid? From above the surface of the earth upwards, tinatawag yan na langit. Naintindihan niyo? Langit yan. Yung kalawakan na yan, langit yan, langit. Yan. Ngayon, kung mula sa lupa tayo magbibilang, alin ang unang langit? Yan. Yung ginawa nung ikalawang araw, di ba? Ginawa niya kalawakan, tinawag niya langit. Yan. Yan ang unang langit. Di ba? Alin ang ikalawa? Siyempre, kung matino isip natin, yung susunod dyan. Hindi ba ganun? Sige, awayin niyo ako kung di totoo. Ito nga una ano susunod? Ikalawa. Siyempre, marunong ka magbilang. Una, ang susunod ikalawa. At ang susunod sa ikalawa ay katlo.
doon nakarating si Pablo. Tandaan nyo, doon siya inagaw hanggang sa ikatlong langit. Pero, tayo ba mga kapatid, nakarating na rin sa langit? Tayo ba, nakarating na rin sa langit? O ako, nakarating na eh. O, sumakay ako sa eroplano. O, bakit? Ang sinasabi ng Bibliang unang langit, yung langit na may tubig sa ilalim at may tubig sa ibabaw. Yun ang una kung magbibilang ka sa earth. Agreed? Pero kung magbibilang ka sa order of